Basta't mahal kita, ikaw lang at ako ang magsasabi ng I love you. Wala, di ka na nag-I love you. Wala na. I love you. Okay mga kalingap, isang mapagpalang umaga, tanghali, gabi po sa inyo lahat. Sana po ang lahat ay nasa mabuting kalagayan at ligtas po sa anumang kapahamakan. Sana po kayo dako ng mundo naroon. Ako po muli ang inyong lingkod, Maestro 21 TV. At sa ating video ngayong araw na ito mga kalingap, pag-usapan po nga natin o gusto ko pong magbigay po ng aking opinion, kuro-kuro, komento at reaction po tungkol po dun sa huling episode po ng EDC. Dito muna tayo mga kalingap. Iwanan na nga muna natin itong masalimuot na mga issue na pinag-uusapan po dito sa loob po ng bakuran po ng Kalingap. So dito muna tayo, mag-good vibes muna tayo. Tayo muna po ay balikan nga muna natin mga Kalingap yung mga nakakakilig na moments po ng EDC. Kaso lamang po, alam po naman natin, sa lahat po ng mga love team, whether yan po man yan ay Jom Carl, EDC man yan, Mikris man yan, nandun po yung mga pangamba po ng mga tagaganap o mga love team. Nandun po yung kanilang pagkakabahala. Okay? Pagkakabahala kasi baka iniisip po nila siguro mga kalingap na dahil po dun sa issue na scripted. Doon sa issue na scripted ay sila po ay mawawalan po ng viewers or hindi naman po mawawalan sapagkat alam ko marami po naman po tayong mga solid supporters ang mga love team. So yung iniisip po nila, pangamba po nila na baka mawala rin. Nako, another issue po yan pero hindi natin po, nasasabi lang po natin dito mga kalingap kasi baka iniisip po nila na baka sila naman po, yung love team naman po nila ang siyang susunod na matunaw. Pero nandiyan naman po kayong mga viewers, supporters ng bawat love team na handang ipaglaban po ang mga magpa-partners, magla-love team, hindi siguro mawawala. Okay? So hindi po yon ang ating pag-uusapan. Ang pag-uusapan po natin mga kalingap ay itong pahayag po ni Kalingap Rob sa naging live po niya kamakailan lamang po mga Kalingap. At ito'y sinasabi po niya yung tipong babae na dapat makatuluyan po ni YP Beyonce. Anong uri kaya o anong klase ng babae? Ano ang tipong babae? Anong klase tuloy mga Kalingap? Anong tipong babae po ni Habi, ni Kalingap Edu na dapat po niyang makatuluyan. So yan po yung pinakapaksa po natin at balikan po natin yung mga kilig moments po ng huling episode po ng NC. Okay? So pero bago po yan, tayo muna po ay magbibigay po guys sa ama at founder po ng Kalingap, Kuya Bal Santos Matubang. At tangkilikin po natin Ate Edna Vlog, Kalingap Rob, Kalingap Dan. At siyempre, kung bagong dating lang po kayo, bagong silip lang po kayo sa munting channel po na ito, sana ay inyo rin pong tangkilikin sa pamamagitan po ng inyong pagbibigay ng like, share, and subscribe. At tuloy pindutin na rin po ang notification bell at nang sa ganon, tayo pa rin po ay magkita-kita at magsama-sama sa susunod pa pong mga reaction videos na ating gagawin. Likewise, bigla shout out sa ating mga kasamahan po dyan sa Karepa, Kalingap Reactor Partners, sa pamumuno po yan ng ating presidente, Javier De Leon, aka Birador. Okay, so bago tayo na po ay magpapatuloy sa ating pagbibigay ng ating komento, kuro-kuro, opinion at reaksyon tungkol po dito sa ating inihandang paksa. Panoorin muna natin ng mga Kalingap ang isang maikling video clip na ating kinuha po kay Kalingap Rob. Pero alam mo, nung napanood ko yung EDC, grabe po. Si Beyonce, ngayon ko lang siya nakitang ganon na napaka-showy na niya sa kanyang nararamdaman. At si Eds naman, showy na rin naman, pero mas si Beyonce, kumbaga
talagang proud na proud si Viancy po. Sabi ko nga ay napakaswerte ni Edo kay Viancy kasi matured ni Viancy. Pero yung pag nag-uusap sila, parang si Edo pa yung natatameme eh. Di ba? Kasi ang babaeng dapat makatuluyan ni Eds is yung maiintindihan si Edo. Kasi iba po ang ugali ni Eds. Iba ang ugali ni Eds po. Talagang dapat mong intindihin. Dapat matured ka na babae. At yun nga, si Viancy yun. Napaka-matured ni Viancy po. At mabait. Saka maunawain. Dapat maunawain ka kay Eds. Kasi si Eds, tahimik yan eh. So, dapat maunawain ka dyan. Diyan si Eds yung parang magpapabebe sa'yo na magtatampo-tampo na magsasabi. Dapat mararamdaman mo na yun. At yun yung nakikita ko naman kay Viancy. So, sana po, talaga, kung ano man mangyari sa kanila, sana ay yung wish natin matupad. Okay, so yun na mga kalingap. Ako po ay sumasang-ayon doon sa sinasabi po ni Kalingap Rob na noong daw pong pinapanood po niya yung episode ng EDC na makailan ay talaga naman pong para bagang nagulat po siya kay Viancy kasi hindi po niya inaakala. Sinasabi po diyan ni Kalingap Rob ay parang ibang Viancy po yung nakita niya. Siya po daw po ay very expressive. Na po yung, kung baga, relax po. Okay? Relax po itong si Viancy at very showy na po kung ano po. Kung ano po yung kanyang nararamdaman. Kung ano na po yung nagmula po sa puso, yun na po yung ipinapakita. Ibig sabihin po dito ni Kalingap Rob, mga Kalingap, ay hindi na po nahihiya itong si Viancy ipakita kung ano man po yung kanya pong nararamdaman. Yan na naman po tayo mga Kalingap mga viewers. Baka mamaya sabihin nyo, oy maestro, love team lang naman po yan ginugood time lang na naman po ninyo ang mga viewers. Although, love team nga po. Yan po yung tinatawag na love team. Pero, parati naman po sinasabi po ni Kalingap Rob, mga Kalingap na bonus na po. Wala pong hindi saklaw po na ni Kalingap Rob kung sakali man po sa dulo ng teleserye o ng Kalingap serye ay sila po ay magkakatuluyan. Okay, so sa ngayon po ako doon sa sinasabi po ni Kalingap Rob, mga Kalingap, na very showy na po itong si Baby Viancy. Samantalang sabi po niya itong si Kalingap Edo daw ay medyo tameme pa. Medyo tumatameme pa. Nagugulat din siguro itong si Kalingap Edo. Hindi din niya siguro mawari kung bakit ganun na po itong bakit very showy na po itong si Viancy sa kanya pong pinapakita. Sa ngayon po ako dyan kasi noong napanood ko po yung teaser. Yung teaser po ng episode na yan yung episode na yan sa Facebook, ramdam ko yung kung paano tumingin itong si Viancy, kung paano na po siya lumapit, paano na po niya idikit yung kanya pong katawan kay Kalingap Edo. Walang pag-aalinlangan. Okay? Wala na po siyang pag-aalinlangan na siya po ay ipakita kung ano na po yung nararamdaman. Sabi ko nga po doon sa aming grupo, sa GC po namin, ipinasa ko po yung teaser na yan. Ito kaya mga kaibigan, sabi ko doon sa mga kasamahan ko, sa team, ito kaya mga kaibigan ay isang uri ng isang scripted or hindi. Pero para sa akin, sa kanila, parang nararamdaman ko yung mga mata po ni Viancy ay nangungusap na po kay Kalingap Edo. So yan po So ano yung uri daw ano daw po yung tipong babae na dapat makatuluyan po ni Kalingap Edo, mga Kalingap. Sinasabi po diyan ni Kalingap Rob na ang kinakailangan ang makakatuluyan po ni Kalingap Edo is somebody who is matured enough to understand
to understand the characteristic of Edu. Kasi sinasabi po dyan ni Kalingap Ram na iba po kasi daw po yung ugali. Napansin naman po ninyo itong si Kalingap Edu, mga Kalingap, na tahimik. Pero ibig sabihin, kailangan laruin mo o yung tao na makakatuloy yan, dapat nito daw ay maiintindihan. Okay? At matured nang mag-isip. At ito yung iniisip po ni Kalingap Ram, mga Kalingap. Ito daw po si Beyonce kasi ay very matured. Very matured nang mag-isip. At talaga naman pong siya po ay, kung baga sa pananalita po ni Kalingap Ram, ay silang swak na swak po sila, mga Kalingap. Swak na swak itong si Baby Beyonce kay Kalingap Edu, hindi po ba? Marami pong agree po sa atin, agree doon sa punto na itong si Baby Beyonce ay very showy na po sa kanyang nararamdaman. Check na check po ako doon. Agree na agree ako, lalo na po doon sa teaser po na in-upload po ni Kalingap Ram doon sa Facebook, ay talaga naman pong masasabi kong hindi ito scripted. Scripted po siguro yung sitwasyon, Yung sitwasyon po, siyempre, scripted po yun. O, ito ang sitwasyon, sasabihin po sa kanila, o, doon po kayo, mag-uusap kayo, o, bahala kayo. Yung iniisip na, ang sinasabi natin na hindi scripted ay yung mga dialogue, Yung dialogue po ang hindi scripted. Pero yung sitwasyon, siyempre, ay scripted. Okay? So, yan, So sana, sa bandang uli, sabi nga, hindi sinasaklawan po ng Kalingap. At lalo-lalo na po ito si Kalingap Ram, hindi po niya sinasaklawan, hindi niya pinakikialaman kung ano ang mangyayari sa dulo po ng Kalingap serye. Sa lahat naman po ng Love Team, ay ganyan po ang parating sinasabi po ni Kalingap Ram, just for entertainment purposes. Pero kung along the way, ang mga love team na ito ay ma-develop sila sa isa't isa, well and good. Okay? Di ba? Ikakasiya po natin na mga taga-suporta at taga-panood. At least tayo, kung hindi man po sila magkatuluyan, at least nakahanda na po yung ating utak o yung ating mindset na sila po ay love team. Ngayon, sana ay kung hindi sila magkatuluyan, sana ay walang masasaktan. Tanggapin po natin na yan po ay mga love team lamang. Okay? So, balikan nga natin, mga Kalingap. So, maraming salamat po sa inyo na sumuporta sa munting channel na ito. Sa dulo po ng ating video na ito ay ipi-play ko po yung clip na mula po uli doon sa episode po ng EDC, kung saan po sinasabi po natin na ang cute. Kasi po yung pagkanta po nila, yung lyrics po nung song na inawit po ni Baby Beyonce at nag-duet po sila sa dulo, mga Kalingap, ay akmang-akma po doon sa kanila pong sitwasyon, hindi po ba? Siguro marami na po sa inyo yung nakapanood sa inyo, siguro kayo po ay sumasang-ayon sa akin sinasabi na yung mga lyrics, yung lyrics ng song ay tama po sa kanila. At talaga naman pong siguro kung ako ay magsasabi na ako ay kinilig doon sa bahagi na sinabi po ni Beyonce na yung I love you dapat. Di ba mayroong lyrics sa song na I love you? O bakit hindi mo na nasasabi yung I love you? Di ba ang cute yung bahagi yung mga Kalingap, Bakit di mo na nasasabi yung I love you? Baka naman ikaw ay mayroon ng iba. Diba? Okay, so napakaganda po. Akmang-akma po yung kanta po na yun. Sige, balikan po na natin, mga Kalingap. At see you again in my next vlog. Balikan po natin ang mga nakakakilig na eksena po sa episode po ng EDC. Sa tabing dagat habang naglalambingan. I believe na ikaw lang at ako. Kung kaya't tayo ay pinagtagpo. Parang nanginginig ang boses ko. Ang kapalaran mo ay ako.
At sana ay ganon din ang puso mo. Noong una ay hindi mo ko gusto. Kaibigan, paano na ako? Nanginginig talaga yung boses ko. Huwag kang manginig. Araw-araw maghihintay, hawak lamang ang sinabi mo. Baka mahal mo rin ako. Naman. Tama na sa'kin ang minsay, binigyan mo na pag-asa. Basta't mahal kita. Ikaw lang at ako ang magsasabi. Ba't hindi mo binanggit? Ba't binanggit mo yun? Mamaya Ikaw na. na lang. Save the best for last. May ibang pangarap ka. May iba ba? Kay tagal nating di magkikita. Ikaw kasi. Ay, may iba ata. Ba't ganyan yung mga sinasabi mo? Asahan mong ang pag-ibig ko'y sa'yo. Lumipas ang araw at parang kay tagal. Sa mga bituin, nakatingin, kausap ay ikaw. Talaga ba? Araw-araw maghihintay, hawak lamang ang sinabi mo. Baka mahal mo rin ako. Tama na sa'kin ang minsay, binigyan mo ng pag-asa. Basta't mahal kita. Ikaw lang at ako ang magsasabi ng I love you. Wala, di ka na nag-I love you. Wala na. I love you. Natampo na sana ako. Kantayin mo na. Ayoko na. Naramdaman, basta't Pangako ko. araw-araw maghihintay, hawak lamang Ang sinabi mo, baka mahal mo rin ako. Hindi yung baka. Ay, Tama na sa'kin ang minsay, binigyan mo ng pag-asa. Basta't mahal kita. mahal din kita.